A treasure amid the rubble. Lorliza Batiancela finds her wedding photo in the debris of what once was her home. It's one of her few possessions left after Super Typhoon Haiyan battered Bantayan Island in northern Cebu. The storm spared her and her family but not much else. Sana matulungan kami ng may mga mabuting loob, tulungan kami dito sa Bantayan Island, nga makatayo kami ulit ng aming mga bahay. Pero sa awa ng Diyos, mayroon dito nga mga kaibigan ko nagtulong sa akin, hindi ako pinabayaan. Iyakan na lang kami, wala na kami magawa, no choice na lang, pero yung na namin, sige lang, magawa natin ulit ito, importante na ligtas tayo. Pero masakit talaga sa dibdib. A tourist destination, Bantayan is a far cry from the picture-perfect island it once was. Power is still out and many are homeless. This is Santa Fe Town in Bantayan, once an island paradise known all over the world for its beaches. But Super Typhoon Haiyan destroyed many of the resorts and the coconut trees, taking away people's livelihoods and homes. Lorliza is jobless with most of the island's resorts closed or damaged. Talagang apektado, ma'am, in a sense that yung tourist natin dito, tourism number 1, kasi dito tourism kasi talaga apektado kasi bihira na yung pumunta dito eh. Santa Fe Municipality Mayor Jose Esgana says it's not just the island that's affected. Bantayan's poultry industry also suffers a beating. So apektado talaga ang industry ng egg. Baka magkaroon ng high cost ng high prices ng mga eggs natin, chicken eggs, dahil Bantayan Island is the number 1 supplier ng eggs, hindi lang sa Cebu, kundi pati dito sa Negros, sa Visayan na part so definitely apektado lahat ng parang kinalbo talaga yung lugar namin. Despite the devastation, the Bantayanons are determined to survive and to thrive again. Sana yung bala ko na lang sana yung ma'am, na lang ako magkarinderya na lang ako para makasuporta sa pag-aaral ng mga anak ko, lalo na yung anak ko sa Cebu nag-aaral. Sana hinto ko sa pag-aaral pero kaso na naka-enroll na siya. Hindi naman daw pwede i-quits yung enrollment niya. Sabi ko, sige anak, hayaan mo na lang, itiisin na namin kasi. Kaya ang panawagan ko nga sa kababayan ko, yung word ko palagi is magtinabangay kita, magtulungan. So kailangan ngayon ay it's about time na talagang i-reach out natin ang dapat natin tulungan. Yung mga kababayan namin na nasa labas o nasa ibang lugar, ito na ang panahon na sila na rin ay tumulong dito para makabangon ulit ang bayan namin ng Santa Fe. Like many of her townmates, Lorliza draws strength from people's generosity, bent on rebuilding her home and her life. Ayi Makaraig, Rappler, Bantayan Island.